Hello everyone! In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko na-propagate itong giant monstera. At kung gusto nyong dumami ang monstera nyo, please watch this. Ito si Monstera deliciosa. Nakakahinayang man pero kailangan ko siyang i-propagate sa dahilang nagkaroon ng damage ang kanyang mga dahon. At sa pag-check ko, wala naman siyang mga peste. So, isa lang ang naisip kong dahilan. Yun ay nakulangan siya ng dilig. Kasi I was away for 10 days at walang pwedeng makapagdilig sa kanya that time. Ito ang pinakabagong dahon at kung makikita nyo, perfect naman ang itsura niya. At in fact, may panibagong dahon na papausbong. And now, umpisahan na natin ang pagkat. Bali ang pagputol nito, isang leaf at isang node. Ganun ang gagawin ko para maparami ko siya. Ito ang top cutting. Bali mayroon siyang 3 dahon. At kung ano man mangyari doon sa mga nodes, kung hindi sila successful, at least meron itong top cutting na natira na malalaki din ang dahon. At ito na yung pinakahuling node na malapit na sa roots. Normally, di ko na yan inaalis dyan sa pot. Pababayaan ko lang dyan at within a month, may 2 o 3 shoots ang tutubo. After cutting, eto na sila. Ito yung top cutting. Dito ko ilalagay yung top cutting at pag medyo malaki ang pot, careful kayo sa watering kasi madali talaga silang ma-root rot. Basta careful po kayo. At ito, naitanim ko na sila sa kanya-kanya nilang pot. Actually, pwede naman silang pagsamahin sa isang pot. Ganito lang ang naisip ko kasi para di na rin ako mag-transplant later on pag may mga dahon na sila. By the way, kanina nakatanim silang kasama itong mga ito. Pero kailangan kong putulin dahil may experience ako dati na nag-propagate ako kasama dahon. Pero ang tagal tumubo ng bagong shoot. So, na-realize ko kailangan ko talagang putulin yung dahon para hindi na siya kumuha ng nutrients doon sa mga bagong darating na shoots. Itong mga natirang dahon, pwede nyo po siyang ilagay sa vase na may tubig. Magtatagal siya ng 1 to 2 months provided na lagi nyo pong tatanggalin or ipapalitan yung water para hindi siya magmushy. Ito na yung mga nodes. Tinakpan ko lang sila ng cocoa fiber pero kailangan din silang sinisilip kung moist pa sila or dry na. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon itong mga na-propagate natin. At yung dito, tinanggal ko na yung fiber kasi para nakikita ko kung basa pa o kailangan ng diligan. Careful din kasi baka ma-overwater eh. Yan.
And now, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang itsura niya sa loob, ano yung itsura ng load at kung gaano kadami ang roots. Yan ang dahon niya. Medyo matigas na yung mga ugat niya. So, I think hindi ko na siya pipilitin alisin dito sa pot. Actually, gusto ko ipakita sa inyo yung loob, pero hayaan ko muna siya dito sa pot. At ito naman, ayoko na siya ganong istorbohin muna. Pero ayun yung node niya. Ayun. Yan. Yung doon dito pinutol yung malaking leaf that day. Tapos ito na yung bago. Yan. Ang mangyayari nito, puputulin ko to, hayaan ko lang ito. Kasi ito magbibigay ulit ng bagong growth. Ito. So ito tanggalin na lang to pag masisira na siya talaga. Pero ngayon matibay pa siya. Diyan muna siya. Pero ito ikakat ko to. So, ganito lang yan. Puputulin ko. Yan. If possible, try to get more roots or at least one aerial root para mas successful ang propagation. Sure na tutubo siya. Gaya nito. Ito naman, balik natin yung soil. Balik na lang. At in a month or two, magkakaroon ulit ito ng bagong growth. Ganyan lang mag-propagate, magparami ng monstera. Napakadali lang. At ito, may ugat siya. Kaya okay lang na ito nag-a-unfurl. Pero pag wala siyang ugat, wag na wag kayong magpo-propagate ng ganito kasi hindi siya magiging healthy, hindi siya bubuka talaga. So ito may ugat naman, okay lang, may sarili na siyang buhay. Ito rin. Ito hindi ganong malaki, pero just wait lang. Next time ko siya puputulin dito pag lumaki na. Yan. Pag makikita ko nang mayroon na siyang sariling node, few nodes, tsaka ko siya ikakat. At itong isa, yan, maganda rin yung tubo niya, oh. So, kung magpo-propagate kayo na magpo-propagate, talagang, ayan, oh, malaki siya. Ayan. Ayan. Huwag ko na siyang alisin dito. Kasi maganda yung pwesto niya eh. Gusto ko sanang buksan. Kaya lang, sayang, maganda yung pwesto niya. Baka magtampo. Ayan. Pero makikita nyo, for real, yan yung malaking kinat natin. Yan. Kasi ito yung bago niyang baby. Next time din, kapag ilan na yung nodes nito, puputulin ko na rin. Tapos may bago na naman. Wag lang aalisin to dito. Hanggang talagang matanda na siya. Kasi pag matanda na siya, magme-melt na to, magde-deteriorate na siya slowly. So ngayon napaka-hard niya pa, oh. Very healthy pa. Kaya medyo malaki yung ginamit kong pot kasi dito na sila talaga, itong mga to. Hanggat hindi sila lumambot, hindi ko sila alisin dito. Ito naman, mga nakat ko ito sa ibang mother. Yan. Dito ko siya nakat. The other day. Dito. So, sooner meron na namang bago dyan. Gaya nito, oh. Balik, nagkakat lang talaga ako, hindi ko sila inaalis dyan. Ito yung nakat ko earlier. At huhugasan ko lang ang roots just to make sure na walang peste at itatanim ko na. After a week,
eto na yung naka-unfurl at bumuka na siya na walang damage. Kasi may ugat siya.